Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na maging handa sa lahat ng oras. Sa talinghaga ng 10 dalaga, malinaw ang pagkakaiba ng matalino at mangmang. Ipinapakita ng Ebanghelyo natin ngayon na hindi sapat ang paghihintay lamang. Kailangan natin itong samahan ng gawa at pananampalataya. Tulad ng ilawan na nagbibigay liwanag sa dilim, ang pananampalataya ang gumagabay sa atin sa tamang landas. Bukod sa ilawan, kailangan din natin ng langis. Ang langis na kumakatawan sa panloob na paghahanda. Tinuturuan tayo ng mga ilawan na alagaan ang ating pananampalataya. Sa patuloy na pagdaragdag ng langis, mananatiling maliwanag ang ating ilaw at magiging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoon. Ating ting isama sa ating panalangin ngayong umaga ang 3rd Misa de Gallo sponsors na sina Virgilio Rianzares at ang buong pamilya, Freddy Pastrana and family, Teotemo Prias and family, Norvin Macarang and family, Albert Otis and family, Felix Morales and family, Ruel Saludes and family, Richard Muxano and family, Ricardo Candelaria and family, Dionerio Candelaria and family, Milet Ricaña and family, Dondon Ricaña and family, Jonel Ricaña and family, Permin Fegalan and family, Melanie Sibilia and family, at Wilma Saludes and family. Magsitayo po tayong lahat at ating awitin ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa ating pagtitipon dito ngayon, sa pamamagitan ng ating banal na Ebanghelyo, tayo ay tinuturuan na maging matalino sa buhay na ito at naway mas pinili natin ang ikaw mabuti ang lahat. Kaya din po sa
Sa lahat na naikisa sa pagdiriwang itong banal na Eucharistia, naway ang banal na Ebanghelyo ay siyang patuloy na magbigay sa inyong lakas upang patuloy natin mapaglingkuran ang Panginoon. Tayo mong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahiyag sa iyo. Lahat ng nasa tungarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Sa pamamagitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Hesus Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos ng paglaway tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsinuhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkakasala sa Diyos, ganun din po sa ating lahat. Kami umisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa. At tayo ay nagkasala sa ating mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan naming gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami. At sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Kaawaan nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitaan.
Tayo'y manalangin. Mapagkukup naming Ama, lukuban mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang mapalaganap ang iyong kaharian na ipinahayag ng mga propeta at ng iyong anak na si Jesu Kristo. Kami naway mapangalaga ang handa sa kanyang muling pagbabalik upang ito'y kanyang may sakatuparan. Alang-alang sa iyong anak na si Jesu Kristo aming Panginoon, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ay manalangin, makapangyarihan ko lang ng Diyos. Kami pinagpapasalamat sa pagkataon na ito, na kami muling iyong tinipon dito sa iyong bahay panalanginan upang masagawa itong pangatlong misa na binaryo para sa kapanganakan ng aming Panginoon sa Yesu Kristo. Naway sa aming patuloy na pagtitipon at pagpasalamat, naway kami kasiyahan mo at pagkalooban na marami pa ng huwag biyaya upang sa ganon ay kami patuloy na mga paglingkod sa iyong dakilang pangalan. Ganoon din po sa aming pagdiriwang itong pangatlong misa na binaryo, ito'y pinapangunahan sa bawat sponsor, lalo-lalo na sa mga pamilya, ang pamilya ni Berhelio Rianzares, Pretty Pastrana, Teodemo Preyas, Norbit Magcara, Albert Lopez, Felix Morales, Ruel Saludes, Richard Magsana, Ricardo Candelaria, Junicio Candelaria, Milet Regania, Dondon Regania, Jonel Regania, Permit Pigalan, Milan Yasebella, at higit po sa pamilya ni Wilma Man, na nawa o Diyos patuloy mo nawa silang pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay upang sa ganon, sa pamamagitan nila ay maihayag iyong kadakilaan dito sa sanlibutan. At ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ni Yesu Kristo ng aming Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Ang unang pagbasa ay ng pag-asa at pagkakaisa. Ipinapakita ito na darating ang araw ng Panginoon ang magiging sentro ng lahat, hindi laban ng Israel, kundi ng buong daigdig. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayong maging kasangkapan ng pagkakaisa at pag-asa sa ating simpleng gawa, pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal ay maipapakita natin ang liwanag ng Diyos. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 11, nagsisimula sa talata 10 hanggang talata 12. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni David, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na Luzon upang parangalan siya. Sa araw na iyon, minsang pangkikilos ang Panginoon upang pauwiin ang mga nalabi sa kanyang bayan. Ang mga nalabi sa mga bihag ng mga nasa Asaria at sa Egypto, sa Patros, sa Ethiopia at sa Elam, sa Sinar, sa Hamat at sa mga pulo sa karagatan. Magbibigay siya ng isang palatandaan sa mga bansa at itipunin niya ang mga anak ni na Israel at Huda na itinapon sa ibang lupain. Pauwiin ang mga nangalang na anak ni Huda. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
kaligtasan ay bunga ng kabutihan at habag ng Diyos. Hindi tayo iniligtas dahil sa pagiging perpekto, kundi dahil sa kanyang wagas na pag-ibig at awa. Ipinapakita dito na hinuhusgahan at binabago tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pagbabagong ito ay hindi sa panlabas lamang, kundi sa panloob. Bilang mga taong tinanggap ang biyaya ng Diyos, tinatawag tayong mamuhay ng may pagpapasalamat at kabutihan. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa kay Tito, Kabanata 3, nagsisimula sa talata 4 hanggang talata 7. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, tayo iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo ipabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 25, nagsisimula sa unang talata hanggang talata 13. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang
lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalaan ang dating ng lalaking ikakasal, kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad na bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng mga matatalino. "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng paras sa inyo." Kaya tumakat ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinilit ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ni ang oras." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ni ang oras. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagtitipon natin ngayon dito, sa umagang ito ay tayo'y nagdiriwa sa ikatlong misa nobinaryo para sa kapanganakan ng ating Panginoon. At ang ating banal na ebanghelyo ay ito'y patungkol sa talinghaga ng 10 dalaga. Saan ba tayo dapat? Doon sa mga hangal o doon sa mga matatalino? Saan tayo? Siyempre, Father, sa matatalino. At kung tayo'y gusto doon sa mga matatalino, dapat natin ay magiging wise. Kinakailangan tayo, gamitin natin yung ating isip, gamitin natin yung ating puso sa patuloy na paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil kung ating titignan ang ating banal na ebanghelyo, ay pareho yung kanilang layunin ang salubungin ang ikakasalan. Pero nagkaiba lamang sila ng expectation. Dahil ang akala ng mga hangal ay darating agad. Pero yung mga matatalino, dahil sa matalino, hindi lamang sila nagkaroon ng pagdala ng sarili ng langis, kung hindi ato sa kanilang ilawan, hindi mas nagdala pa sila ng extra. Ibig sabihin, may yung isip nila ay hindi lamang sa kasalukuyan, hindi for the future. Kung ano yung mangyayari doon sa kasalan. Diba? Maganda kung dapat nating tularan sa buhay nating mga tao. Sa ating mga buhay, ay huwag lamang tayo maghanda ngayon sa araw na ito, kung hindi dapat sa buhay na darating. Huwag lamang paghandaan natin yung mga bagay na kung saan dito sa sanlibutan. Then sabi na, there is a life after death. Ito yung ipinangako ng Diyos sa atin
na mayroong buhay na walang hanggan. At binanggit nga sa ating banal na Ebanghelyo na nung bumili yung 5 hangal, ay yung 5 matatalino ay pinapapasok sa lalaki ang kasal doon sa kanyang kaharian. Tayo din mga kapatid sa buhay natin ito, naway magiging matalino tayo. Anong dapat natin mga gawin? Kinakailangan natin, mas piliin natin yung mga bagay kung saan para sa kapakanan ng bawat isa. Magiging matalino tayo sa paggawa ng kabutihan kaysa paggawa ng kamalian. Dahil tayo naman ang magbibigay ng desisyon sa buhay natin mga tao. Hindi naman yung ibang tao ang siyang magdesisyon sa ating sariling buhay. Tayo yung magdesisyon. Kaya kung tayo yung magdesisyon, tayo piliin natin sa pamamagitan ng ating banal na Ebanghelyo sa ating pagtitikod dito ngayon, mas pipiliin natin yung ikabubuti ng lahat dahil ito yung layunin ng Diyos sa ating lahat. Ang 5 dalaga, ang 5 matatalinong dalaga ay ginagamit ang isip at hindi lamang sa isip, kundi sinasamahan nila sa kanilang gawa. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Hindi lamang dahil sa sinasabi natin na tayo naniniwala na may Kristo, dapat ipinapakita rin natin sa pamamagitan ng ating patuloy na paggawa ng kabutihan. Dahil kung lagi lamang tayong sinasabi natin, oh may Kristo, may tagapagligtas, may tagapagbigay, pero wala naman natin, hindi naman natin na isa sa buhay. Tulad tayo ng 5 hangal na dalaga na sa pagdating ng panahon, yung sila'y nakatulog na, pagkagising nila, ubus na pala yung kanilang langis, nakikiusap sila ngayon tungkol sa 5 matatalino. Anong sabi ng 5 hangal? Pahingi naman ng langis. Aandap-andap na ang aming ilawan. Baka pagdating ng panahon, gano'n din tayo. Dahil sa pagkaabala natin, pagkahukumaling natin sa salibutan ito, baka yung ating pananampalataya ay andap-andap na rin. Diba? Patay-sindi na rin para sa Christmas lights, baga. Na nagpatay-sindi na rin yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil tayo ay kulang. Kulang yung ating pananalig sa Diyos. Kulang yung ating pananampalataya sa Diyos. Paano natin may ihanda ang ating mga sarili? Ihanda natin sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Magbasa sa salita ng Diyos at manalangin. Yung mga Biblia ninyo sa bahay, na buklat na ganaman ninyo kahit isang buwan, isang pieces, binabasa pa ganaman ninyo. O baka Father, wala kang bumabasa dahil wala kang bukan ng Biblia. Kaya dapat, paano tayo matututo? Paano natin malalaman kung hindi tayo marunong magbasa? O kung hindi man tayo marunong magbasa, hindi man natin nababasa, paano natin naisa sa buhay? Dapat kinakailangan natin pakinggan ang salita ng Diyos. Manalangin. Maghanda sa pamamagitan ng kabutihan sa ating kapwa. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-ibig at kapatawaran. Ito yung dapat natin gawin. Hindi natin alam ang eksaktong oras ng kanyang pagdating. Kaya ang ating buhay ay dapat laging nakaalalay sa Kanya. Yun ang pinaka-the best natin gawin mga kapatid. Hindi yung umaasa lamang tayo sa sarili nating lakas. Umaasa tayo sa sarili nating kaalaman. Umaasa tayo sa sarili nating mga talento. Dapat nakaalalay tayo palagi sa Diyos. Sa ating pagtitikod dito ngayon, tayo ay tinuturuan sa ating banal na Ebanghelyo patungkol sa 5 matatalino na dalaga. Naway sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo madatnan ng natutulog.
Hindi tayo madatnan na tayo ay parang napakakampante lamang sa buhay na ito. Kundi tayo ay tinuturuan sa ating banal na ebanghelyo na magiging matalino, wais, at laging handa dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Ito naman yung mensahe simula pa ng unang Advento at kahit sa unang Misa de Gallo na ihanda yung ating mga sarili. At naway magiging refleksyon sa bawat isa sa atin. At naway sa ating paghayo, makikita natin na tayo natututo at inihanda natin ang ating mga sarili sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kung tayo man ay pagod na, naway lagi tayong dumulog sa Diyos. Kung tayo man ay medyo nalilito at naliligaw na, tayo ay hihingi ng gabay sa Diyos. At kung tayo ay medyo natatakot na sa buhay natin ito, tayo hihingi ng liwanag mula sa Diyos. Yun lamang yung pinakasekreto sa lahat. Dahil tayo tao ay hindi naman perfecto. Tayo ay nanghihina din minsan o hindi lamang minsan, kadalasan. Humihina yung ating pananampalataya. Humihina yung ating katawang lupa. Humihina yung lahat ng parte ng ating katawan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay lagi nakaalalay sa Diyos. Ito yung ginagawa ng 5 matalino na dalaga. Inalalayan nila yung langis na nasa kanilang ilawan. Nung pagdating ng lalaki ng kasal, isinama sila sa loob at ipinigil ang pinto. Dumating ngayon yung 5 hangal, anong sabi nila? Panginoon, papasukin po ninyo kami. Anong sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Simple lamang yung response ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Kaya sana huwag naman dumating sa buhay natin mga tao na sa pagdating ng panahon, magiging tulad tayo ng mga hangal. Pagsikapan natin na magiging katulad tayo ng matatalino na isinama sa loob, sa kaharian ng ating Panginoon, kasama ang mga binabanal sa kalangitan at tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sana sa umagang ito, mga kapatid, kayo na may patuloy na palakasin, patatagin, at magiging wais sa lahat ng desisyon sa buhay natin mga tao. At tulungan nawa tayo ng ating Panginoong Diyos upang sa ganon, tayo ay laging madatnan ng ating Panginoon na laging handa. Lagi natin tandaan na magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama Paglupa nagsimula ang panahon. Diyos po sa Diyos, liwanag po at sa liwanag. Diyos totoo po sa Diyos na totoo. Inianak, nilikha ang isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanang siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ng Birheta ng tao. Ipinako sa krus sa alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalungkot sa ngalan ng Ama, at muling darating ang maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mga patay, at ang kailan ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbigay ng buhay,
na nagbubuhay sa amin. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nanalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay natin yung muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilihod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Hesus Kristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin ngayon sa iyo at tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos ng kamahalan. Ayo'y manalangin. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo ng Iglesia Pilipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan, manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit, ang lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ng iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patnubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Magpasyanawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan at kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya. Dinggin at tanggapin nawa nila. Lalong-lalo na sa third Misa de Gallo sponsor sa umagang ito na sina Virgilio Rianzares, Freddy Pastrana, Yutimo Pillas, Norbin Macara, Albert Opis, Felix Morales, Roel Salutes, Richard Magsano, Ricardo Candelaria, Dionisio Candelaria, Melit Ricanya, Dondon Ricanya, Jonel Ricanya, Fermin Begalan, Melanie Sevilla at Wilma Salutes at sa kongregasyong ito. Dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob ay bigyang lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Naalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin na igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila'y makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na langit na bubuhay upang magitan para sa amin. Siya na yung anak ng aming tagapagligtas na sa Yesu Cristo. Amen. Magsintayo po ang lahat.
Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ay binagana. Ingatan natin ang pagkakaisa ng tulog ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumainyo. Magpatid po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Bigay sa Panginoon ang karangalang narapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po lahat. Itaas mo natin ang ating mga alay at tayo po'y manalangin. Awa Diyos, ipinagaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong mga mapupubabang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo ng mga sagisag na aming pagpalang ng utang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatupo mo ang butil at clarito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Inialay namin ito sa iyo upang sa aming pagkintinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigis ng pag-iibigan. Amen. Tayo po'y manalangin para sa alak, mga pangyarihang Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway namin maging inumin spiritual upang kami tatanggap ito ay mga kasiglan ng manibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Pagpatuloy po ng ating pagdiriwang nitong banal na Eukaristeo para sa ikalawang misa ng Binalyo. Naway sa ating katipunan dito ngayon, ang ating banal na Ebanghelyo ay magiging aral sa bawat isa sa atin. Naway maging madaling tayo sa buhay na ito, iliin natin ang kabutihan at patuloy natin ang paglingkuran ng Panginoon. Ganun din po sa bawat na narito ngayon ay isa sa pagdiriwang itong banal na Eukaristeo. Naway mispusin kayo ng pagpala ng ating Panginoong Diyos at ipagkaloob sa bawat isa sa inyo ang kanyang biyaya. Ganoon din po sa sponsor sa third Misa de Gallo sponsor.
Naway pagkaloob ng Panginoong Diyos sa inyo ang isang masaganang pamumuhay. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ang walang Panginoon ang ating hain sa ikabubuti at ikaluwalhati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at kapuriang Iglesia. Kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggan sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamanuin sa salisa aling lahi. Maraming sa susunod sa kanyang tipan, ang mga sumunod sa kanyang kautusan. Tinatag ng Panginoon ang Kanyang luglugan sa langit at ang Kanyang paghahari sumasapla sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga anghel, kayong may lakas at kapangyarihan, dahil mataliman sa Kanya ang salita. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang na sumusunod sa Kanyang kalooban. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga kamay, sa lahat ng dako ng kanyang nasasaklawan, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayin niyo rin. Itaas ang inyong mga puso. Tinataas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na siya'y ating pasalamatan at purihin. Tunay na marapat aming tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi,
lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan na magmagalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katulusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinagnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy sa pagkulitas sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkano ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis. At nang siya magpasalamat, iti kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayo lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kristo ay kumitahin, sarili ay hinihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Kaya nga, Panginoon at Amang Magalangit, ginaganap namin ang iyong mga panglingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagulita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang mga pangyarihang pagkabuhay na maguli at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya ang inialay sa iyo ay itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo at agapin sa iyo mga langit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa na tanggap ng banal na komunyong nito ay mapuspos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at pangiklisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo at agapin na itong aming tungkulit paglilingkod Magsilahod sa pamamagitan na Jesus ang ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya nakaisa ng Espiritu Santo. Ang lahat ng karangalan kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
sa atin ang ating pinapagligtas na sa Yesu Cristo tayo na makawak-hawak po tayo ng ating mga kamay at sabay-sabay sa ating awitin ang mga Panginoon ay sinasamo namin sa iyo at iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligalig sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yesu Cristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, nagagaling Awa ka sa amin. Awa ka sa amin. Sabay-sabay po tayong lahat, tumutulog kami sa iyong kapag-away, Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili namin pagkamatulog, kundi sa iyong maraming pagkilakaw. Hindi kami karapat-dapat at tulad ng mga husay ng iyong lupa, subalit ikaw sa iyo ang pagkaway. Ipagkalang mo sa amin po kayong butihing Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Yesu Cristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na may lakas pinag-ibago ng kanyang buhay, ay manahal sa kanya siya sa amin, magpagailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo.
at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.